Okay guys, so mag-video lang ulit ako ng exam. Ulit, this is lumabas ng board exam sa ECT naman to. Sa katatapos lang na electronics technician exam. So this is math. The ratio of the length to width of a rectangle is 5:3. If the perimeter is 64, find its area. So pag sinabing ratio, mag-represent tayo. So, ang ratio daw ay length to width. Ibig sabihin, yan, length is to width. Yan. Iba yung to width na diretso ha. Yan, length is to width. O, naka-fraction pag ratio. Equals, pag is ay equals, 5:3. So, ibig sabihin, 5 ang nasa taas, 3 ang nasa ilalim. So, ito na yung sinasabi. Length to width is, ang is ay equals, 5:3. So, pwede tayo mag-cross multiply. So, 3L equals 5W. Then, pwede tayong kumuha ng isang variable with respect to length or with respect to width. So, okay lang kahit alin na inyong palitan. So, let's say, yung papalitan mo ay length. So, magiging length dito is 5W over 3. So, yan na yung isa. Then, perimeter ng rectangle. So, ito ang rectangle, guys. Ayan. So, ito yung length. Ito yung width. Ito ang width. Ito ay length. Ang perimeter ay pag-aadin nyo ang sides. Summation of all sides. So, kaya may dalawang length plus dalawang width. Or, pwede nyong i-factor out si 2. So, length plus width. So, ito na ang formula ng ating perimeter. Then, pwede tayo magpalit ng given. Ang perimeter daw ay 64 equals twice. Ang length, pwede natin palitan ng variable na ito, which is 5W over 3 plus W. Yan. So, ito na yung magiging working equation natin. And, may nagtanong ulit sa akin paano ang shift solve. So, isi-shift solve natin sa calculator. Sa calculator, guys, walang W. Kaya palitan lang natin ng X. So, 64 equals 2 times 5 times X over 3 plus X. So, pag isi-shift solve natin siya, make sure ang inyong naka-normal mode yung calculator nyo. Or mag-clear muna kayo. Shift, clear, 3 equals, then AC. Para naka-normal mode siya. Then, 64 alpha equals, then 2 times yung ating 5 alpha x over 3 plus alpha x. Ayan. So, yan na yung working equation natin para mag-shift solve. Then, press, shift, solve. Ayan. So, solve for x, ihayaan nyo lang na 0. Kung may ibang value siya, press mo lang ang 0. Then, equals. So, yan. So, si x daw ay 12. Na si x dito ay kanina ay variable w natin. So, ibig sabihin, yung width ng ating perimeter is 12. So, para makuha si length, that is 5 times 12 over 3. So, that is 5 times 12 divide 3. So, ang length ngayon ay 20. Then, balik tayo sa hinahanap. Find its area. So, ang area naman ng ating rectangle is length times width. So, pag area times, pag perimeter plus. So, makukuha natin si area na length natin is 20 times width natin na 12. So, 20 times 12 is 240. So, yan ang sagot. So, ito na ang sagot sa area ng perimeter. Okay po. So, ganun mag-recall ng math and yung pag-shift solve.